Liwa pa ang mga dugo at natitiyak kong natamaan na sila ng kulam ko. Araw po sa inyong lahat. Shout out pala no kay Mama Susan, kay Ate Shai. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat. Tita Cecilia, Tita Dailin, Tita Elena Langley, at Ma'am Marlene Pastica, Sir Jean Sokendo, lalong-lalo na po si Sir Hiro Yamamoto, at saka si Ate Shai pala no, malapit na siyang umuwi sa Pinas. Ayan, isa sa mga solid supporter natin, kayong lahat. Maraming salamat. Salamat po sa lahat no ng mga suporta ninyo. Salamat sa mga tulong ninyo no, lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads. Hindi ko na po i-mention dito kung sino yung may mabubuting puso. Alam ko po no na nandito kayo sa channel ko upang suportahan ako, lalo-lalo po yung mga kasama ko. Napakalaking tulong po nito para sa amin. Ayan, sa lahat po ng gustong umuwi no sa Pinas, pag-ingat po kayo, yung bumabiyahe pa uwi ng Pilipinas no, galing abroad, mag-ingat po kayo. Pray ko po na safety yung biyahe ninyo. Yung Ma'am Fe Bayabado, shoutout po. Tsaka si Ma'am Mahaka. Ma'am Tricia, salamat po pala no sa pagpapalipad ninyo ng mga super things. Malaking tulong po yan para makaipon-ipon tayo. Lalong-lalo na po ngayon dito sa bundok. Sobrang hirap po ng buhay dito. Ayan, masaya na po kami na makatulong kami sa kapwa natin dahil ito naman po yung misyon na itinugas sa atin. Kaya, ayan, maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. So tuloy tayo no. Hindi ko po kasama sa Janrel. Ako po yung nag-iisa. Mas gusto ko pong mag-isa mag-explore. Sila po nila dyan yung magkasama ngayon. Salamat po sa inyong pag-alala. Ako po yung mag-iingat. Lalong-lalo na po na yung mga kalaban natin. Grabe no. Isa po sila no sa pinakamabangis na grupo. At kailangan po talagang mag-ingat dito. At mamayang umaga, kailangan pong padamihin yung mga hamog ba para makapunta tayo sa kanilang pinakatagotagong kampo nila. At doon po may dalawang tao po no na most wanted na po ito. At kailangan po talaga no na mapatay ang taong ito. Marunong ito sa paggawa ng mga pampasabog na bomba no. Kaya sana po ay mahuli natin siya kasi order po sa amin na patay o buhay. So yan. Salamat. At isa din po sila no sa likod ng pagpaplano ng mga kidnap dito sa Mindanao no. Hindi lang dito. Abot na ni sila Luzon no sa pagpanguhag mga bata. Ayan. Aawa po ako sa mga bata kasi wala po silang kamuwang-muwang, wala po silang hindi pa nila alam ba ang mga ganitong pangyayari. Trauma yung dala nila no sa mga bata na kinidnap nila. At salamat na lang no dahil nandito din yung unang-una yung Diyos Ama natin na tinutulungan po tayo sa ating mga misyon, lalong-lalo na po pala sa ating mga kaibigan no. Ay shoutout po pala no kay Mama ay Lola Mimi Hinatuan, Kuya Toto, shoutout po. Maraming salamat. Mga viewers natin na galing abroad, maraming salamat po. Ayun, kasama ko po ang ating kaibigan no. Kakausapin po natin ang ating kaibigan habang tayo po ay naglalakad dito. So ayun. Itong lugar na to, marami na pong nakuha ditong patay na tao kasi dito po nila madalas itinitapon
yung mga patay na mga biktima. Pero wala na pong laman, no? Wala na pong laman yung mga kidney nila, mga laman loob nila. Kinukuha na po ng mga sindikatong bandido. So, hindi pa rin sila tumitigil, no? Hindi pa rin sila tumitigil. At mas lalo po silang dumadami at hindi po nauubos ang mga kalaban talaga. Lalong-lalo na may mga top recruiter pa rin. No, marunong kasi ito silang manginganyo para sumali. Yung mga tao sa kanila. Kasi marami po silang pinapangako. Sinasabihan nila na may mga sweldo sila. Ang dami nilang pinapangako sa tao, no, kaya po sumasanib o nag-aimpil ang mga ilang tao sa kanila. Kasi kadalasan, dahil sa hirap po ng buhay dito, ang daming problema ng tao, no? Unang-una, pag wala kang pera, talagang burido yung utak mo, no? Hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi sa buhay talaga, kailangan, di naman talaga pwede mabubuhay ka lang sa mundo na walang pera. So, kailangan talaga maging patas, no? Hindi sagot ang sumali sa kilusan, no? Niluloko at nililinlang lang nila yung mga tao. Kaya yung mga leader na marunong mag-hypnotize para mamadalian nilang maisali ang mga tao, tambalan na to, no? At malalaman natin kung na-hypnotize ba yung mga tao o wala. Yan. Nandito na. Naririnig ko na po, no? At yung mga yapak ng ating mga kaibigang duwende. Kasama ko po si kaibigang Gary. Kaibigang Gary, nandito ka na po ba? Salamat kaibigan, namimiss po kita. Ayan, matagal-tagal po natin silang nakausap kasi po merong pagtitipon, no? May mga pagtitipon po ang ating mga kaibigan. At ngayon ay muli silang nagbalik. Yan, no? May mga babala ang ating mga kaibigan ngayon. Salamat po kaibigan. Opo, mag-iingat po ako. May mga grupo daw na nagtitipon para po paslangin po kami at yung mga pamilya namin. Opo kaibigan. Mag-iingat po kami. Safety naman doon kaibigan sa tinitirahan namin. Nagkusan namin yung mga si papa ko nandoon sa bahay nila Jandrel, no? Kami yung mga bata unang-una binigyan talaga namin sila ng pangdepensa kaibigan, at salamat sa inyong tulong. Dahil isa din po kayo na nagbabantay sa kanila. Hindi, yung mga kalaban, bantay sa lakay lang yan eh. Salamat kaibigan. Ayan, no? Maraming salamat po sa inyong babala kaibigan. At may kaibigan, meron pala akong itatanong po tungkol po ito kay Tatay Digong, no? Kasi si Tatay ngayon, meron po siyang karamdaman. Kaibigan, gusto ko pong malaman, no, ang kalagayan ni Tatay ngayon. Ano bang totoong kalagayan niya? Kasi yung mga taong nag-aalala po
kay Tatay Digong. Kasi nakikita ko talaga nahirapan po siya, no, sa kanyang kalagayan ngayon. Kawawa naman po, kaibigan. So ayan, sabi ng ating kaibigan na si Gary, no, si Tatay Digong, habang nasa kulungan, iniisip po niya ang kalagayan ng ating bayan. Na-stress po si Tatay Digong. Kaya apektado ang kanyang pagkain, no. Hindi na siya masyadong wala siya ganang kumain. At nasa isip daw niya, gusto ni Tatay Digong sumuko na, kasi lalong-lalo na sa kanyang kalagayan, no, na marami na po siyang inindang sakit dahil nagkaedad na din ng ating mahal na Pangulong si Tatay Digong. Gusto na din niyang magpahinga. Ayan, nakikita daw ng ating kaibigan na unti-unti daw nawawala ng pag-asa ang ating mahal na Pangulo. Pero isa lang daw yung masasabi ni Tatay Digong, na hindi magtatagumpay ang mga sakim, ang mga mapaninlang, ang mga politiko na naglilingkod ngayon. Hinihiling na lang po daw ni Tatay Digong na siya na po ay magpahinga ba. Ramdam ko ang pagod, ang stress ni Tatay Digong. Pero sana, kaibigan, hindi siya mawalan ng pag-asa, kaibigan. Opo. Ayan, no, kahit ang ating mga kaibigan, no, ay nalulungkot sa mga nangyayari ngayon, tulad ngayon na laganap na po ang krimen. Laganap na ang droga. Dito, 12 years old, adik na ang mga bata at marunong nang pumatay ng kapwa-tao. Grabe, no? Isipin ninyo, ha, sa murang edad, kaya nang pumatay dahil po sa droga. Kaya kailangan talagang mamatay ang mga drug lord na yan. At yung mga politiko na mapanlin lang, sila pala yung nagdidepensa sa mga kalaban. Linlang lang tayo, pinaikot-ikot lang tayo sa kanilang mga pala dahil sa kanilang mga hinanakaw na pera. Galing lang naman yung perang na yan sa taong bayan. Papasukin ko po ang lugar na to at marami pong mga most wanted dito na nagtatago. At huwag kayong mag-alala, nakatagulilong tayo. Kabalo ko, kulbaan mo sa pagtanaw sa akong video. Pero huwag kayong kabahan dahil nakatagulilong tayo, hindi nila tayo nakikita. Lalong-lalo nakasama ko ang aking mga kaibigang duwende. Ramdam ko na nandito ang kalaban. Magpapakalat ako ng kulap. Mamamatay ngayong lahat. Putulin ninyo ang mga ugat at pasukin ninyo bawat butas ng kanilang katawan na takat.
Biglang sumusulpot sila. May mga takulilong din. Dumating ng ating kasama. Kaya pa naman ang bomba. Kailangan ko yun dalhin sa bayan. At yung mga bata. Kanin ko pa yung bomba. Kailangan madami kaming mapapaya. Mga kriminal talaga ang mga ito. Mga hayop. Papakain ko kayo sa mga insekto. Bibigta namin. Ayun sila dumating. Pagkasakali meron din akong mabigan. Pasok mga insekto. Mga hayop kayo. Sige, pasukin mo ang mga insekto. Dapat ang sa inyo mamatay, mga hayop kayo. Ganda pa ng mga armas niyo. Marami pa sila dito.